Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay habang nawawasak ang buong palasyo ng Northern Sea Ice Palace, ay sa isip ng tumatayong Palace Master nito na nagawa niyang makuha ang posisyon na nararapat sa kanyang ngunit ganito naman ang nangyayari matapos nito. Nang napansin naman nito na ang lahat ay humihingi ng tulong gawa ng mga pagbagsak ng mga malalaking tipak ng bato sa palasyo, kaya naman ay agad itong kumilos patungo doon. Sa isip nito na kailangan niyang masigurado na ang mga haligi ng palasyo ay manatiling mga nakatayo pa din, kaya naman ay ginamit nito ang kanyang teknik na Ice White Divine Palm, at agad na ipinagyelo ang malaking haligi na papatamba na. Nang matapos niyang magawa ito ay agad naman niyang sinabihan ang iba pa na kailangan na nilang makalayo sa lugar na ito kung saan ay ligtas sila, na agad naman na sinunod ng iba at nagpatuloy sa kanilang paglikas. Matapos ay sinabihan nito ang iba pa na mayroong kakayahan na ipagyelo ang ibang mga haligi ay tumulong na upang magawang makaligtas ng iba pa nilang mga kasamahan, at tinawag nito ang First Elder at inutusan na hanapin nito ang kanilang mga mahahalagang bisita at iligtas. Sa kinaroroonan naman ng ating bida sa loob ng palasyo, ay gulat na gulat ang Vice Leader ng Northern Sea Ice Palace dahil sa kanyang nasaksihan. Dahil sa matagumpay na nasira ng ating bida na si Xian Yuwon ang malaking tipak na mga bato na nahuhulog at maging ang kisame ay matagumpay din itong nabura. Matapos ay tinanong naman ni Xian Yuwon ang lahat ng kanyang mga kasamahan na kung ayos lamang ba sila at kung hindi nasaktan, na agad naman na sinang-ayunan ng lahat. Gulat naman ang Vice Leader at sa isip niya ay namamangha ito dahil sa tuluyan niyang naalis ang buong kisame ng lugar, at nagawa niyang masaksihan ang lahat gamit ng kanyang sariling mga mata ngunit hanggang ngayon ay hindi pa din niya magawa ang makapaniwala sa ginawa ng pinuno ng demonic cult. Nang bigla naman na may narinig si Heobong sa di kalayuan na mga nauubo dahil sa pagguho na naganap, sa lugar naman ng mga ito ay napapasabi ang isa na labis na ang nagaganap sa lugar na ito, maging ang pinuno ng Moyong Clan ay napasabi na nalibing na sana sila ng buhay sa lugar na ito kung hindi lamang sa pagyelo ng buong kisame kani-kanina lamang. Sa isip naman ni Heobong ay napapasabi ito na mukhang nasa ilalim nila ang mga miyembro ng Murem Alliance, at ang kanilang Demon Lord ay nagawang iligtas ang mga ito kaya naman ay dapat ay pasalamat ang mga ito. Nang bigla naman na dumating ang First Elder ng Northern Sea Ice Palace at napasabi na masaya siya dahil sa ligtas lamang ang mga miyembro ng Murem Alliance. Ngunit napatanong naman ang Second Strategist na kung ano ang nangyayari ngayon, dahil sa ang pagkakaalam nila ay ang kuweba na kung nasaan ang Dragon Turtle ay malayo sa lugar na ito, at kung ang mga pagyanig sa lugar na ito ay mula sa Dragon Turtle na sumusubok na makatakas, ay sa base sa kanyang pakiramdam ay para itong nasa kanilang ilalim na. Sabi naman nito na maging siya ay nabigla din dahil sa naging biglaan ang lahat, at kung ang Dragon Turtle ay nagawang makatakas ay sigurado siya na ang kanilang mga tauhan ay agad na ibabalita ito sa kanila, nang bigla naman itong natigilan dahil sa may kung ano itong napapansin, at napasabi na mukhang ang pagseselyo ay hindi naging matagumpay, kaya naman ay agad itong napalingon sa kinaroroonan ng kuweba kung saan nakakulong ang Dragon Turtle. Sa hilagang parte naman ng Northern Sea Ice Palace, sa Sealed Turtle Mountain, ay habang nagsasagawa ang mga ito ng pagseselyo sa lugar, ay sa isip ng isang elder na mukhang may maling nangyayari ngayon, dahil sa hindi na ito pa nakakaramdam ng kahit na ano pang pagyanig mula sa ilalim ng stone ice na parang wala ng kung ano sa ilalim ng mga ito. Sabi pa nito na ang Dragon Turtle ay mas lumakas pa dahil sa pagkakakulong nito sa loob ng mahabang dekada at walang rason upang magawang mamatay ito dahil lamang sa pagkapagod, nang bigla naman siyang natigilan dahil sa may kung ano itong naisip. Kaya naman ay sinabihan nito ang isa na kailangan muna niyang umalis dahil sa mayroon siyang titignan sa di kalayuan, matapos ay mabilis naman itong kumilos palabas ng kuweba, at habang papalabas ay napapasabi ito na sana ay mali ang kanyang mga iniisip. Ngunit nang magawa niyang makalabas ay bigla naman siyang napahinto, at napasabi na hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakikita, dahil sa mayroong malaking pagsabog ang naganap sa lugar ng kanilang palasyo. Sa lugar naman ng Northern Sea Ice Palace, ay ang lahat ay nagtipon dahil sa mga malalakas na pagyanig na nagsasanhi ng pagkawasak ng lupa ng kanilang kinaroroonan. Sa isip naman ng isa na mukhang may kung ano ang patungo sa kanilang kinaroroonan, dahil sa mas lalo pang lumalaki ang pagbitak ng lupa sa kanilang harapan,
nang bigla naman na nagkaroon ng malakas na pagsabog sa harapan ng mga ito, na labis na ikinagulat ng tumatayong pinuno ng Northern Sea Ice Palace, at maging ang second strategist ay ganun din, dahil sa lumitaw na sa kinaroroonan nila sa mismong harapan ng ating bida ang isa sa mga ulo ng Dragon Turtle. Matapos naman na makalabas nito ay malakas itong napasigaw na tila ay galit na galit sa kung ano nagamambala sa kanyang teritoryo, upang ang lahat ng mga nasa malapit ay mapatakip ng kanilang mga tainga. Sa lakas ng ginagawa nitong pagsigaw dahil sa labis na galit, ay sa isip ng tumatayong Palace Master ay mukhang hindi maganda ito, dahil sa ang Dragon Turtle ay lumitaw na sa kanilang harapan mula sa lupa. Habang pinagmamasdan naman ito ng First Elder ng Northern Sea Ice Palace ay napapasabi ito na mukhang sa halip na subukan itong wasakin ang Ice Stone na nagkukulong sa kanya, ay naghukay ito patungo sa kanilang kinaroroonan, at ito ang rason kung bakit ang mga pagyanig ay mas lalo pang lumalakas ay hindi dahil sa mas naging malakas ito ngunit dahil sa ito ay mas lumalapit na sa kanila. Sa nakitang ito naman ang tumatayong Palace Master ay galit na galit itong tinanong ang Dragon Turtle kung anong lakas ng loob nitong wasakin ang kanilang palasyo, kaya naman ay agad itong sumugod sa kinaroroonan ng malaking halimaw, at nagbigay ng malakas na pag-atake sa katawan nito at sinabi na papaslangan niya ito ngayon din gamit ang kanyang sariling mga kamay. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Nang bigla naman itong nagulat, dahil matapos nitong makapagbigay ng pag-atake sa katawan ng halimaw, ay parang walang nangyari. Kaya naman ay sa isip nito ay napapasabi siya na hindi siya makapaniwala dito, dahil ang kanyang Snowfield Sword ay hindi man lamang nagawang makatagos mula sa kaliskis nito. Nang bigla naman na hinarap siya ng isa sa mga ulo nito, kaya naman ay agad itong nagsagawa ng isang depensang teknik at ito ay ang Ice White Space, sa isip nito na kailangan niyang maprotektahan ang kanyang sarili. Matapos ng malakas na paghahanda ng malaking halimaw sa kanyang harapan, ay agad naman na binitawan niya ito sa tumatayong pinuno ng Northern Sea Ice Palace, at sa lakas ng pinakawalan ng Dragon Turtle na pag-atake, ay maging ang iba pang mga tao na nasa di kalayuan ay nadamay sa pagpapakawalan nito ng malakas na kuryente. Matapos naman na saluhin ang atake na ito ng tumatayong pinuno ng Northern Sea Ice Palace, ay agad naman itong tumalsik pabalik, at nagsanhi ng malakas na pagkakasabog. Matapos ay muling sumigaw ng malakas ang halimaw, at dahil dito ay dumilim ang kalangitan at nagpaulan ito ng matatalim at malalaking kidlat sa kung saan-saan man sa palibot ng lugar ng kanyang kinaroroonan. Sa isip naman ng Moyong Clan leader habang tumatakas ay ito pala ang Lightning Energy Dragon Turtle na kanyang narinig mula sa mga alamat na nagpasalin-salin sa kanilang angkan ng Moyong Clan. Nagpadala naman ng sound telepathy ang second strategist sa clan leader at sinabi nito na kailangan nilang magtungo sa iba pang grupo na nasa silangang bahagi ng palasyo at makipagtulungan sa mga taga-Northern Sea Ice Palace upang labanan ang isang ito. Matapos naman na makarecover ang tumatayong Palace Master ay napapasabi ito sa kanyang isip na ngayon ay alam na nito kung bakit tinatawag itong isang kalamidad. Sabi pa nito habang papatayo na kung sakaling hindi niya nagawa ang mas alagang pag-atake ng isang iyon ay nakakasigurado siya na abo na siya sa mga oras na ito. Galit na galit itong napasabi na ang mga kidlat nito ay talagang napakalakas at ang katawan nito ay hindi matitinag. At kahit ang kanyang enhanced sword aura ay hindi naging matagumpay sa paggawa ng pinsala dito kahit pa siya ay nasa Mystic Realm na. Kaya naman ay napapatanong siya na kung posible ba kaya na matalo ang isang kagaya nito. Ngunit hindi na niya magagawa pa ang umatras ngayon, kaya naman sabi nito na ang laban na ito ay itataya na niya ang kanyang buhay at kasama na ang hinaharap ng kanilang Northern Sea Ice Palace. Sa kinaroroonan naman ng ating bida ay napapasabi si Heobong kay Qian Yuhun na kung nakita ba nito ang pagpapakawala ng malakas na lightning strike ng halimaw na ito ngayon lamang. Ngunit hindi naman siya sinagot nito bagkus ay sinabihan siya na makinig sila sa kanya, sila na Six Swords Troop, dahil sa oras na magawa nila na marating ang kampong area, ay dadalhin nila ang mga ipinag-uutos nito sa kanya na nagawa niyang ibigay bago pa sila makarating sa lugar na ito, na agad naman na sinang-ayunan ng lahat ng miyembro ng Six Swords Troop.
Kabilang banda naman ay malakas na sumigaw ang tumatayong pinuno ng Northern Sea Ice Palace at sinabi na ang mga elder at mga squad leader ay kailangan nilang hanapin ang iba nilang mga miyembro sa palasyo, na agad naman na sinang-ayunan ng mga ito. Sa di kalayuan naman ay habang nagpapamalas ng lakas ang isang ulo ng Dragon Turtle, ay napapasabi ang anak ng clan leader ng Moyong clan na si Moyong Yu na ito pala ang isang Dragon Turtle dahil sa hindi ito tulad ng kanyang inaakala. Nang bigla naman na natigilan siya nang dumating ang kanyang ama at tinatawag siya nito, ngunit bago pa man magawang makalapit ng tatlo kay Moyong Yu, ay bigla naman na mayroong malaking pagsabog na nangyari sa kanilang harapan. Matapos naman ang naganap na malakas na pagsabog ay napahinto naman dito si Moyong Yu at napatingala, dahil ang nagsanhi ng malakas na pagsabog, ay ang paglabas ng isa pang ulo nito. Habang pinagmamasdan naman ito ng lahat, ay sa isip ng general strategist na si Jaegal na kung bakit dalawa lamang ang ulo nitong nandito, dahil ang sabi sa kanila ay mayroon itong apat, kaya naman ay napapatanong siya na kung nasaan na ang dalawa pa. Nang bigla naman na may nangyayari sa katawan ng isang ulo ng Dragon Turtle na nasa kanilang harapan. At nang matapos ito sa kanyang ginagawa, ay agad naman na napasigaw si Moyong Yu na ang lahat ay magsipaglayo na sa lugar na ito dahil sa nakakaramdam siya ng isang malakas na enerhiya, ngunit hindi na nila nagawa pa ang makatakas dahil sa agad naman ng binitawan ang malakas na pag-atake ng mga kuryente mula sa bibig ng malaking ulo ng halimaw sa kanilang harapan upang agad na tamaan ang ibang mga nakapaligid dito. Habang pinagmamasdan naman ito ng Moyong clan leader, ay napasabi ito na ang kapangyarihan pala ng Dragon Turtle ay ang pagpapakawala ng malakas na boltahe ng kuryente, at sa ganung pag-atake lamang ay nagawa nitong mapaslang ang halos sa 80 miyembro ng mga ito gamit lamang ang isang malakas na pag-atake. Kaya naman sa nangyari ay agad nitong kinamusta ang general strategist kung ayos lamang ba ito, at sa tingin niya ay kailangan na nilang umatras, ngunit bigla naman itong nagtaka dahil sa hindi siya nito kinikibo. Nang bigla naman itong nagutos sa iba at sinabi na kailangan na nilang kumilos na ngayon, sa nangyari ay nagtataka naman dito ang clan leader, kaya naman ay sinabi nito na sila ay patungo kung nasaan ang kinaroroonan ng mga miyembro ng demonic cult dahil kailangan din nilang malaman ang mga nagaganap, napatanong naman ito na kung ano naman ang kailangan nilang malaman sa kanya. Sabi nito na kung tama ang kanyang naiisip, ay ang Dragon Turtle ay sinusubukan silang patumbahin ng isa-isa. Sabi pa nito na ang unang ulo ng Dragon Turtle ay lumabas upang obserbahan ang sitwasyon sa paligid, at ang paglabas ng ikalawang ulo nito ay hindi basta lamang na lumitaw, kaya naman ay ang ikatlo nitong ulo ay inaasahan niya na magtutungo na sa mga ito. Nang agad naman niyang napansin ang kakaibang paggalaw ng mga lupa sa di kalayuan, kaya naman ay napasabi siya na tama nga ang kanyang hinala at ito ay patungo na sa kung nasaan ang mga miyembro ng demonic cult. Kaya naman ay agad nitong sinabi sa clan leader ng Moyon clan na kailangan nilang ipaalam sa mga ito na kailangan nilang dumistansya sa paparating na isa pang ulo ng Dragon Turtle. Sa isip ng clan leader na hindi nito talaga nais na matulungan ang demonic cult. Ngunit kung mawawalan din ang mga ito ng kanilang puwersa ay mas magiging mahirap para sa kanila ang pabagsakin ang Dragon Turtle na ito at sa tingin niya ay wala na siyang iba pa na mapagpipiliin. Kaya naman ay agad nitong tinawag ang kanyang anak at inutusan na magtungo ito sa kinaroroonan ng demonic cult at sabihin sa mga tao nito na kailangan nilang dumistansya mula sa isang ulo ng Dragon Turtle na patungo sa kanila at kailangan niya na magmadali, na agad naman niyang sinang-ayunan ito, at agad-agad din ay nagtungo sa kinaroroonan ng demonic cult. Matapos ay inutos nito sa iba pa na natitira na agad na lumayo sa kinaroroonan ng halimaw at maghanda ng mga palaso na may apoy, na agad naman na sinunod ng mga ito. Sa isip niya na ang mga nakatala sa kasaysayan ay sinasabi sa kanila na dapat nilang gamitan ito ng mga palaso na may apoy, at umaasa siya na mayroong epekto na kahit ano ang mga ito laban sa malaking halimaw na nasa kanilang harapan. Habang papatungo naman ang anak ng clan leader ng Moyong clan na si Moyong Yu at sinusubukan na magawang maunahan ang isang ulo ng Dragon Turtle na makaabot sa kinaroroonan ng demonic cult. Ay naiinis ito dahil sa nagagawa ng makalayo nito sa kanya at masyado na siyang huli upang magawang maunahan ito, nang bigla naman na may malakas na pagsabog ang naganap malapit sa kampo ng demonic cult,
upang ang lahat ay mapahinto, dahil sa nagawa ng maabot ang kinaroroonan ng demonic cult ng isang ulo ng dragon turtle. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Kaya naman dahil dito ay agad na ipinagbigay alam ng isa sa mga kasamahan nito na nagawa ng makalapit sa kanila ng dragon turtle. Sa itaas naman habang pinagmamasdan ito ni Moyong-yu ay napapasabi siya na huli na dahil sa napakalapit na nito sa kanila at maari silang mamatay lahat kung sakaling atakihin sila nito gamit ang malakas na boltahe ng kidlat. Kaya naman ay agad itong sumigaw at sinasabihan ang lahat na kailangan na nilang umalis at makalayo sa lugar sa lalong madaling panahon, ngunit habang naghahanda naman ang malaking halimaw sa kanyang gagawing pag-atake, ay agad naman na mayroong nagbigay ng senyales sa mga ito na gawin na nila ang kanilang plano, na agad naman na ginawa ng lahat, at nagtusok ng mga mahabang bagay sa kanilang paligid. Kaya naman nang matapos na makapaghanda ang halimaw, ay agad naman itong binitawan na ang kanyang pag-atake na agad na nagtungo sa kinaroroonan ng mga miyembro ng demonic cult. Dahil dito ay agad naman na napadepensa dito si Moyong-yu. Ngunit bigla naman siyang natigilan at napasabi siya na hindi ito makapaniwala sa kanyang nakikita. Dahil sa ang buong miyembro ng demonic cult ay ayos lamang at walang nasaktan, ngunit nagtataka naman siya na kung ano naman meron sa mga itinusok ng mga ito sa lupa, at mukhang mga itinusok ng mga ito ay nagawang maabsorb ang kuryenteng pinakawalan ng halimaw, ngunit sabi nito na kahit pa ganun ay paano naman ang kuryente na damaloy sa lupa, at bakit mukhang ang mga ito ay hindi din nagawang maapektuhan. Sa lugar naman ng mga miyembro ng demonic cult, ay nang matapos ang malakas na pag-atake sa kanila, ay ang lahat naman ay nagsaya dahil sa ang kanilang plano ay gumana. Sabi pa ng isa na gaya nga ng sinabi sa kanila ng Demon Lord, na sa tulong ng pinatigas na katas ng puno sa kanilang mga paa, ay walang epekto dito ang kahit na anong kuryente sa lupa, at ang mga ito ay isa sa mga mahahalagang kalakal sa pamilihan at sa palasyo at hindi sila makapaniwala na pinapagamit lamang ito sa kanila. Sa lugar naman ni Qian Yuan ay habang pinagmamasdan niya ang naging resulta sa pag-atake ay sinasabi ng nanomachine na halos 70% ng kuryente sa lupa ay nagawa ng mabawasan. Sa isip naman ni Qian Yuan na ang paggamit ng lightning rod at ng rubber ay noong una ay di siya naniniwala. Ngunit ngayon ay talagang naging mabisa ito, kaya naman ay napasabi na lamang siya na mabuti na lamang at ginawa niya ang planong ito sa tulong ng nanomachine matapos niyang marinig mula kay Danbaekyu na ang dragon turtle na ito ay gumagamit ng lightning chi. Matapos ay agad naman itong nagtungo sa harapan ng malaking halimaw, at napasabi ito na siya pa lamang ang kanyang unang nabubuhay na mythical creature na kanyang nakita. Kaya naman ay nakakasigurado siya na hindi ito isang ordinaryo lamang na halimaw, ngunit tinignan naman niya ito sa mata ng dragon turtle at tinatanong na kung anong lakas ng loob nito na maliitin siya. Kaya naman ay agad nitong tinawag si Elder Mung at sinabihan na mag-umpisa na silang kumilos, na agad naman itong sinang-ayunan, kaya naman dahil dito ay agad nitong inutos sa Six Sword Troop na lagyan ng mga ito ang kanilang mga sandata ng kanilang mga blade aura, na agad naman na sinang-ayunan ng mga ito. Matapos na magawang lagyan ng mga ito ang kanilang mga sandata ng mga blade aura, ay agad naman na sumenya si Qian Yuan udyat ng kanilang pag-uumpisa, kaya naman dahil dito ay agad naman nang kumilos ang mga ito at sinasabi na puntiryahin nila ang ulo nito. Dahil dito ay agad naman na tumama ang mga pag-atake nila sa ulo ng malaking halimaw. Upang ito ay umiwas ng umiwas, habang pinagmamasdan naman ito ng Grand Guardian. Ay napapasabi ito na gaya nga ito ng kanyang inaasahan na ang paggamit lamang ng sword aura ay walang kahit na anong malaking pinsala ang may dudulot dito, kaya naman sabi nito na kung ganun ay magtutungo sila sa isa pang paraan, kaya naman ay agad nitong tinawag sila Heobong at sinabihan na sumunod ang mga ito sa kanya, na matapos nilang alisin ang kanilang mga damit, ay agad naman silang sumang-ayon dito at naghanda. Kaya naman nang mag-umpisa ng sumugod ang Grand Guardian ay agad naman silang sumunod dito, at habang papasugod ay sinabi nito na kailangan nilang lahat na targetin ay tanging ang ulo lamang ng malaking halimaw na ito, sa nangyari ay agad naman silang napansin ng malaking halimaw na papasugod sa kanya.